Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaron, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Idang Headliners Was adlaw sang Lunes, Abril 20, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita JP Hervas. Kagkaroon sa aton mga headlines. Dugang nga tricycle driver gikan sa 16 ka banwa sa Western Visayas nagbaton sang 5,000 pesos nga ayuda halin sa DSWD. Transport Cooperative sa syudad hindi magupod sa transport strike buwas nga adlaw. National Festival of Talents 2026 opisyal na nga nagbukas sa Rojas City, Capiz. DAYFC Program National Competition ginbuksan sa syudad sang Iloilo. LEEO ginatunan pa ang pag-improve sa market days para sa mga bolontero. Tartapan, suportado ang pagtukod sang food terminal kag farm market sa Uton. Las 4:09. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dugang nga tricycle driver gikan sa 16 ka banwa sa Western Visayas nagbaton sang 5,000 pesos nga financial assistance. Ang detalye sang balita. Nagbaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance kung CRA halin sa Department of Social Welfare and Development ang mga tricycle drivers gikan sa 16 ka banwa sa Western Visayas Lunes, Abril 20. Ang ayuda kabahin sa suporta sa gobyerno santo sa nanging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang mga Pilipino sa nanging epekto sa pagsaka presyo sa produktong petrolyo. Kabahin sang 16 ka dugang nga banwa ang Kulasay kag Valderrama sa Antique, Ibisan, Hamindan, Pontevedra, President Rojas, Sapian kag Sigba sa Capiz, kag Barotac Viejo, Dingle, Leganes, Lemery, New Lucena, Pavia, Santa Barbara kag Saragas sa Iloilo. Isa sa mga benepisyaryo si Ryan Trongoy, 31 anyos, ang Hibawan Pavia, nga nagpabutya nga iya gamiton ang nabaton nga ayuda para sa gatas ang iya bata kay ban pa nga kinahanglanon sa sulod balay. Nebeloan nga anti-sini, nakapadagtag na ahensya sang kasubong ayuda, nagabalor sa masobra 114 milyones pesos sa masobra 22,000 ka tricycle driver sa bugos nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated o kung WVATCCI nga hindi sila mag-upod sa nationwide transport strike sa Martes, Abril 21. Hinangin pasalig ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, suro sa alkalde. Naghatag na sa assurance ang grupo sang WVATCCI sa iya sa nagligad nga simana nga hindi maapektuhan ang transportasyon sa syudad sa Iloilo sa patigayunon nga transport strike. Ang WVATCCI ginabugusan sang 11 ka kooperatiba nga nagabiyahe sa manunay tuhay nga dalanon sa syudad.
Gani suno sa alkalde wala dapat sang kabalak-an ng mga commuter bangod hindi apektado ang syudad sa untat biyahe. Samtang sa iban pagid nga mga balita, Radyo Pilipinas News. National Festival of Talents 2026 opisyal na nga nagbukas sa Rojas City, Capiz. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga nagbukas ang National Festival of Talents o kon NFOT 2026 sa Rojas City, Capiz ang Domingo, Abril 19. Gimpangunahan ni Department of Education Secretary Sani Angara ang pagbukas ng kahiwatan kaupod sa DepEd 6 Regional Director Cristito Eco, Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, kag Schools Division Office Rojas City Superintendent Adonis Mosquera. Masobra sa 2,000 ka delegasyon nga ginabugusan sa mga estudyante, coaches kag iban pa nga DepEd personnel gikan sa 18 ka rehiyon sa pungsod ang nagtambong sa opening ceremony. Sa mensahe ni DepEd Secretary Angara, ginpahayag niya nga ang NFOT isa ka selebrasyon sang talento sang pamatanon. Dugang pa niya nga ang NFOT wala lang nag-highlight sang science and technology kundi lakip man sang creativity sang kabataan. Magapaindis-indis ang mga estudyante sa advocacy pitch, Arabic language spelling, Baycares, cabin craft, sinimunti, docuento, harf touch, likawitan, literary cup, pinasayaw, pop quiz, Quran reading, savor the flavor, stamazing, stories in silence kag technofusion. Magalawig ang NFOT tubtub Abril 22. Yaraman sa opening ang mga undersecretary kag assistant secretary sang DepEd, opisyalis sang probinsya sang Capiz kag Rojas City kag DepEd. The NFOT or the National Festival of Talents is truly a celebration. Nasabi na nung unang mga nagsalita, it's a celebration of the talents of our youth. Not only is it a competition, it is something that unlocks the potential. So, huwag nyo lang isipin kung nanalo o natalo kayo because sa amin, more important than that is the process. Because the world is changing so fast. Meron tayong artificial intelligence. So, sabi nila, hindi na importante masyado yung STEM. Hindi natin alam. Mas importante kayo yung arts and humanities. Mas importante yung creativity. Sabi nila. Or, sa akin, importante lahat yan. Kaya dito sa National Festival of Talents, not only do we celebrate, do we give value to science and technology, we also celebrate creativity in all its aspects. Whether it's culinary contests, it's painting, it's literary writing, these are all essential components of the NFOT. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Secretary Angara. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang DAYFC Program National Competition ginbuksan man sa Iloilo City. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginbuksan ang national competition sa Department of Agriculture Young Farmers Challenge o kun YFC program nga ginapatigayon sa syudad sang Iloilo. Ang kompetisyon ginapasakupan sa masobra 100 ka pamatanon nga agripreneur halin sa nagkainlaing nga rehiyon sang pungsod nga magapasundayag sang ila abilidad sa business pitch competition para sa tsansa nga makabaton sang dugang nga 300,000 pesos nga financial grant. Magluwas sini, ginalauman man ang ila pagpasakop sa Business Innovation Tour, subong man sa YFC Summit and Business Conference. Ang pagbukas ng YFC National Competition, ginpangunahan ni DA Assistant Secretary Attorney Genevieve Velicaria Guevara upod ang iban pa nga mga opisyal sang ahensya. Katuyuan sang YFC nga maganyat ang mga pamatanon nga magsulod sa sektor sang agrikultura, paagi sa moderno kag sustainable nga agri-negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. LEEO ginatunan pa ang pag-improve sang market days para sa mga bolantero. Ang detalye sa balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Nagpasalig ang Local Economic Enterprise Office sa LEO nga ginatun-an pa nila
kung ano ang mga tikang agud ma-improve pa ang pagpatuman sang market day sa mga merkado publiko para sa mga bolantero. Suno kay LEO Head Maricel Mabakyao, lakip sa ilang ginatun-an ang pagpahamtang sang dugang nga elevation para sa mga baligya nga produkto sa mga bolantero. Tun-an man nila ang hingyo sa mga bolantero nga palareho ang oras ang ilang nga pagbaligya sa mga public market sa market days. Ginpayag niya nga madamo sang positibo nga reaksyon sa pagpatuman sang market days sa Iloilo City Government para sa mga bolantero. Suno sa iya, may mga suki na ang mga bolantero nga regular nga nagabakal sang produkto sa ila. Nakuman ang bulig nila sa pag-supply sa mga produkto na ginabaligya sa sulod sa mga merkado. Sa piyak sini, ginadhag sa opisyal nga prioridad nila sa gihapon nga pangitaan sang pwesto ang mga bolantero nga una na nila nga nalista kag mga taga-syudad. Kung madumduman, gintagaan sang Iloilo City Government sang pamaagi ang mga bolantero nga makabaligya sa mga merkado publiko sa Iloilo City pinaagi sa market days. Kung sa diin pwede makabaligya ang mga bolantero sa Central Market, Iloilo Terminal Market, Haro Big Market, Mandurriao Market kag La Paz Market sa pili nga mga schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin pagtukod sang food terminal kag farmers market sa Uton, suportado sang talatapan. Ang detalye sang balita sa report ni Emerald Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Suportado sang Local Economic Enterprise Office upon LEO ang ginaplano sang Iloilo Provincial Government nga magtukod sang food terminal kag farmers market agud mangin baligyaan sa mga bolantero kag mangunguma gikan sa probinsya sang Iloilo. Suno kay LEO Head Maricel Mabakyao, pabor siya sa pagpahamtang sang food terminal sa Uton agud may mapwestuhan ang mga bolantero kag ma-monitor sila kag ma-regulate. Una na nga ginpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang plano niya nga magtukod sang food terminal sa probinsya agud magserbe nga area nga makabaligya ang mga mangunguma kag bolantero sa ilang mga produkto. Kung madumduman, nagsapo si Defensor sa mga opisyales sang Vista Land Commercial Assets agud istoryahan ang posibilidad nga magpahamtang sang food terminal kag farmers market sa Vista Mall sa Banwa sang Uton. Suno sa opisyal, ginapananaw niya nga magaserbi ini nga transport hub kag bagsakan sa mga produkto sa mga mangunguma gikan sa Southern, Central kag Northern Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkayo sang drainage kag road project sa Timawa Road sa Molo nagpanumbalik na. Ang detalye sa balita sa report ni Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagkapadayon ang pagkayo sang drainage kag road project sa Timawa Avenue Road sa distrito sa Molo sa siyudad sang Iloilo. Matapos ang duha ka tuig nga ini ang napabayan kag wala natapos, sa karon liwat na ginobra ang proyekto matapos nga personal ini gininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa iya pagbisita sa probinsya kag siyudad sang Iloilo sa nagdigad nga semana. Kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginapaabot nga matapos ang proyekto sa bulan sang Hunyo agud magamit na ini sang publiko. Pahayag ni Secretary Dizon nga luyag sang presidente nga tapuson ang mga napabayan nga proyekto sang ahensya sa pinakamadasig nga tion kag suno sa target nga timeline sang construction period. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginkilala sang Police Regional Office 6 ang ilang mga personnel pagkatapos ang flag raising ceremony sa Campo Delgado sa mga Lunes, Abril 20. Ang seremonya gintambungan sang PRO6 Command Group, Regional Chiefs sang National Support Units, lakip ang uniform kag non-uniform personnel sang Regional Headquarters nga nagatumod sang dedikasyon sang organisasyon sa pagkilala sang excellence kapag hatag sang responsive kag epektibo nga serbisyo sang pulis sa komunidad. Pila sa mga ginkilala sa Police Major Daji de Lima kag Police Master Sergeant Ernesto Verva Jr. sang Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Team
nga nagbaton sa medalya ng kadakilaan bangod sang ila madilagon nga bypass operation in violation of Republic Act 9165. Ang operasyon nagresulta sa pagdakop sa isa ka high-value individual kag apat ka street-level individual kag nakakuha sa ginabanta nga 480.48 gramos ang ginasuspetsahan sa shabu sa poblasyon Zone 1 Estancia Iloilo sang Abril 7. Ang medalya ng kagalingan gin-award kay Police Captain Eulogio Pano Jr. kag Police Corporal Kenneth Damirez sa Technical Support Company sa Regional Mobile Force Battalion 6 sa epektibo nga pagpatuman sa warrant of arrest batok sa rank number 4 Regional Most Wanted Person nga nagapangatubang sang 3 ka counts ng rape by sexual assault kag acts of lasciviousness sa Abril 9 sa Barangay Lagubang, Barotac Nuevo, Iloilo. Sa mensahe ni Police General Josefino Ligan nga ginbasa ni Police Brigadier General Alexander Mariano, gindayaw niya ang wala nagabag-o nga commitment kag pagpangabudlay sa PRO6 personnel sa pagpabilin nga malinong kamatawhay ang bilog nga kabisay ang nakatungdan. Gintumod niya ang padayon nga kadalagan sa ginapatuman nga anti-illegal drug operation, mga pag-aresto sa wanted person, pagpabakod sa kampanya batok sa loose firearm, kag pagtapda sa illegal gambling, kag iban pa nga mga criminal activity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natapda sang Philippine National Police Maritime Group ang 5 ka mga sakayan pangisda nga nagahimo sang illegal fishing sa kalalaruan sang Tangalan, Aklan sang Abril 15. Ang 5 kasakayan pangisda naga-operate nga wala sang nagakaigo nga permit kag mga dokumento gikan sa lokal nga panguluhan nga biolasyon sa Republic Act 8550 ug ang Philippine Fisheries Code of 1998 as amended by RA 10654. Ang mga dadakpan nga mangingisda yara na sa kustudiya sang otoridad, samtang ang fishing vessel mga kagamitan kag ang manakuha nga mga isda nga nagabalor sa ginabanta masobra sa 2.1 milyones pesos ang ginkonpiskar kag gindokumento para sa nakaigo nga disposisyon. Ang mga salakyan pangisda hindi otorisado nga maghiwat sang wala ginatugutan nga mga hilikoton sa pagpangisda sa sulod sang municipal water. Ang operasyon kabayan sa PNP Focus Agenda sa dalom sang Enhanced Managing Police Operation suporta sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pabakuron ang pag-amlig sang marine resources sang pungsod kag mga komunidad sa baybayon. Ginsiling sa PNP Maritime Group nga ang operasyon batok sa mga illegal, wala na report kag unregulated nga pagpangisda magapadayon sa bilog nga pungsod bilang kabahin sa panayman nga kampanya sa pagpanikasog nga maamligan ang marine ecosystem kag suportahan ang lehitimo nga komunidad sang pangisda. Ang inisyatiba nagkalinya sa malapad nga pagpaninguha sa gobyerno para maamligan ang palibot kag tayuyon nga palangbian pagsulong sang katuyuan sang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, santo sa pagpatuman sang kasuguan sa baybay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hinuguran Itagyanon Trade Fair buksan sa Webes panublion sa mga aklanon ipasundayag sa aktibidad. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Buksan sa maabot na Webes Abril 23 ang hinuguran Itagyanon Trade Fair sa Aklan Trade Hall, Capitol Grounds sa Kalibo, Aklan. Balantayan sa aktibidad ang Hinuguran Village nga magapasundayag sa mga dekalidad nga produkto sa probinsya, kaangay sang tela nga pinya, mga handicraft, dekorasyon sa balay, fashion accessories kag mga pagkaon nga ginubra sang 94 ka aklanon micro, small and medium enterprises ug MSMEs. Magluwas diri may 8 ka kumpanya bilang mga institutional buyer ang ginimbitar nga magtambong sa trade fair kag magbisita sa mga gintumod nga production site sa mga aklanon MSME. Ang formal nga pagbukas ang trade fair hiwaton alas 5 sang hapon kag pagasundan sang fashion show sa alas 7 sang gabi. Ang aktibidad karong nga tuig may tema nga pagpadayon it aton panublion 70 years of Aklanon Heritage, Pride and Progress. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasakop sa financial literacy kag digital marketing training ang mga kababainhan sa barangay Bitaog Gaha sa Banwasang New Lucena. Ang paghanas gin patigayon sa Office of the Local Economic Development and Investment Promotion Officer. Pinaagi sa aktibidad ang mga miyembro sa Bitaog Gaha Women's Association na hatagan sa practical lessons sa budgeting documentation kag simple nga financial reporting agud mabuligan sila nga madumala sa maayo ang ilang ginansya kag himuon nga estable kag sustainable ang mga magagmay nga negosyo. Ginpakilala man sa kababainhan ang online marketing techniques para makaganyat sa bumalakal kag mas mapakilalang ila produkto sa sang ila komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapangagda ang Iloilo Provincial Library and Archives sa publiko nga magupod sa bulanan nga Reading Hour. Sining Abril hiwaton ang Reading Hour sa Abril 23, alas 2 tubtob alas 3 ang hapon sa Casa Real de Iloilo. Sa mga magaupod, sarang sila makadala sa ila kogalingon nga libro o kung magbasa sa mga libro sa Provincial Library. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagid nga balita, 30th panaad sa Negros Festival, nakabalhag sa masobra 29 milyones pesos nga kita. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Kabalhag sa masobra 29 milyones pesos nga gintingog nga kita ang Negros Occidental Provincial Government sa pito kadlaw nga highlights ang 30th panaad sa Negros Festival. Ini ang mas mataas ang halos 13 milyones pesos kundi paanggid sa 16.6 million pesos nga nabalhag sang nagdigad nga tuig. Ang pinakamataas nga sales ay nabalhag sa Domingo, Abril 19 nga nagdangat sa halos 5.7 milyones pesos. Samtang, nagdangat naman sa halos 45,000 kabisita ang nag-upod sa uling adlaw sa aktibidad. Ang panaad sa Negros Festival ginakabig nga Festival of All Festivals sang Negros Occidental kag naga-highlight sa kultura, tradisyon kag paghiliusa sa mga Negrense nga ginapasakupan sa 32 ka syudad kag banwa sang probinsya lakip na sang Bacolod City. Karon nga tuig, ginasaulog sa probinsya ang katatlo nga dekada sang panaad nga may tema nga 30 years of bringing Negrenses together. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra sa 64 katonelada sa basura kag latak nakuha sa Bacolod CEO sa idalom sang Mandalagan Bridge. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 64.8 katonelada o kun halos siyam ka truck sang basura kag latak ang nakuha sang Bacolod City Engineers Office sa idalom sang Mandalagan Bridge 1. Ini kasunod sang ginpatigay nga clearing kag desalting operation sang nagligad nga simana. Santo sa mando ni Bacolod City Mayor Grega Sataya, nagtingob pwersa ang nanoy tuhay nga unit sa lokal nga panguluhan agud magpatuman sang clearing kag desalting operation sa mga lugar nga ginakabig mayor nga waterway nga nagaserbe nga drainage outfall sa syudad. Sa karon, nagapadayon ang operasyon bilang pagtuman sang total cleanup campaign sang Gasataya Administration. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, voters registration sa barangay kag SK election temporaryo nga suspendido sunod sa COMELEC subong nga simana. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Idong voters registration para sa nagilapit nga barangay and SK election subong nga simana. Ginanunsyo sa Commission on Election Iloilo City nga halin Abril 21 magauntat ana yung pagparehistro kasunod sang hiwaton nga Election Registration Board hearing. Sa memorandum maging mapanaog ni Attorney Divina Blas Perez, inpahayag sini nga hatagan ligwa ang ERB para sa iwaton nga verification sang National List of Registered Voters. Magapanumbalik naman ang regular voters registration sa maabot nga Martes, Abril 28. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Las 4:31.
Nagamuyad to ang mabalita nga natipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas News Team. Ara sa headliners buwas mga adlaw sang Lunes, Abril 20, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Vermora Ventura sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Papawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.